Hello. Oh, hello po. Hi. Good evening. Good evening. Good evening. Clear po ba ako? Ano po? Clear po ba? Sige. Malinaw? Yes. Malinaw. Are you calling from Yeah. outside the Philippines? Opo. What's your name? What do I call you po? Joy? Joy. No, nakatagpo ka na ba ng tao, Joy, na Joy ang pangalan pero malungkot? Malamang ako. yung Joy ang pangalan mo pero sad ka, no? Ay, Yeah. nako, the irony of life. Ay, nako. Anyways, ilang taon na si Joy? 60. 60. Where are you from? Where are you tonight? Canada. You are in Canada. Saskatchewan, Quebec, or Toronto? Malayo doon. Kaya mo na Canada, okay na yan. Yeah. Binabanggit ko lang yung mga lugar na alam ko. Oo. Anyways, Yung sikat hindi mo nabanggit. Toronto. Hindi rin eh. Okay na po. Kinakabahan ako. Anyways, how long have you been living in Canada, Joy? 10 years. 10 years. 10 years. No pa. Okay. 10 years. Okay. You okay? You wanna catch your breath? Teka, inom lang ang tubig. Yeah, go ahead. Okay, sige. Do you want me to start na po? This is sad, no? Because at the age of 60, we shouldn't have so much problem in life. Oh my God, don't start. Oh, did I hit a nerve? Yes. I'm sorry. I'm sorry. Okay. It's okay. Tell me the problem. Oh well, certain this a relationship po ng husband. Okay. That's why you are in Canada, dahil nag-asawa ka dyan. Opo, Filipino rin siya. Okay. So, siya yung nagdala sa akin dito. Together with my daughter. Oh, so you were a single mom? Hindi po, anak po namin dalawa okay. ang daughter ko. So siya yung nauna sa Canada and then kinuha niya kayo. Okay. Tama po. So, ganito po yung, meron akong unang husband and then naghiwalay kami. And then, na-meet ko ito and he's younger than me, like 11 years. Okay. So, we have been together for 17 years. So, I was only 40, 41 around that time, and then nagkaanak kami. Okay. And then, after 2 years, umalis siya, nagpunta ng Canada, and after 4 or 5 years, and then nakuha niya kami rito. So, doon ko nalang umpisahan, kasi doon nagsimula ang lahat. So, 7 years old pa lang yung daughter ko noon. Nung nagpunta kami rito, and then ako is around 50 years old. Okay. So very hesitant na akong sumama noon. Talagang ayoko na up to the point na sabi ko, sige, dalhin mo na lang yung anak natin para maganda yung future niya, kasi talagang may marami ng red flags at marami ng problema nangyayari. Okay, hold on. Along the way na, I'm sorry. Originally, ayaw mong sumama dyan. Ang sabi mo, yung anak na lang natin ang kunin mo dyan kasi at least maganda future, ikaw maiiwan sa Pilipinas. Tama pa. Because of red flags. What are those? Yung attitude niya towards me, paano niya ako i-treat, yung treatment niya. Yeah. So, what about the treatment? Anong klaseng treatment po? Marami siyang masakit siyang masalita, number one. So that yung mga time around na nandito siya sa Canada, nasa Pilipinas ako, nakatira ako sa bahay nila, kasama yung magulang niya.
Isa lang naman yung nanay lang. But we're okay po. Okay po kami ng family, walang problema. And then okay din naman ako, nagtatrabaho din ako around that time nung wala siya. Pero talagang magulo kasi talagang gumagawa lagi siya ng mga problema. Yung bang maliit na bagay pagka nangaaway siya talaga kahit na gumagawa siya ng mga problem. Tapos may mga panahon din na kapag umuwi siya, lagi rin may away hanggang sa minsan nanakit na rin siya sa akin. So pinabayaan ko na lang din yun. Okay, Kaya stop. Pinadala niya kami dito sa Canada. Okay. Tumatanggi na ako. Okay, Joy. Stop right there. Yeah po. Papa. It's not fair that you tell the story at ganun lang siya, no? When you say the way you said it na gumagawa siya ng problema, tapos give me the context. Hindi po pwedeng you will just tell me na gumagawa siya ng problema, tapos no, there has to be a context ba't kaya nag-aaway. Tell me about it. Hindi po pwedeng wala. Okay, pwede ka bang umpisahan na lang yung nandito na kami sa Canada kasi naka-recover naman na ako. No, I want to know because binanggit mo eh. Anong pinag-aawayan nyo? Kasi, consequential kasi yun eh. Because yung away nyo sa Pilipinas are the reasons why you even hesitated to even move to Canada to begin with. Tama? Sa bagay, tama. Yeah. Po. So I want na total binanggit mo sa akin kasi sabi mo gumagawa siya ng problema. Yeah. Okay, for example, sorry po, wait lang po. Yung mga naalala ko na lang ha, i-share ko. Joy. Okay lang ba? Joy? Aha. Okay. Ako, may sasabihin lang ako. Okay lang po? Opo. Okay. Kasi ganito yan, when you framed it the way you framed it na gumagawa siya ng problema, I don't believe there's a person who will create a problem without any vested interest. It's either, di ba? Kasi, ano yun? Anong away yun? Tell me about it so I will understand. Okay. I-share ko na lang, Papa Jackson, ko ano yung naalala ko, ha? Yes po, yes okay po. Lang ba? Opo. So, yung mga major na lang. So, for example, ang naalala ko kasi noon, pumunta ako sa school ng anak namin para kumuha ng books and then unfortunately sarado yung library para kunin ko yung books. Apo. And then na-late ako doon sa aming usapan na mag-video call. And then nagalit na siya ng todo-todo and then accusing me na nalalaki ako. Oh, so kumbaga he is a little bit possessive. Yes, ganun po. Tapos, sabi ko nga sa kanya, kahit na tanungin mo ang nanay mo, sabi kong ganyan, on time naman ako, sabi kong ganyan, na-late lang ako kasi nag-jeep lang naman ako. So, wala naman akong sasakyan. Apa. Tapos, sabi niya, bakit ganyan ang itsura mo? Sabi ko, anong problema sa itsura ko? Kung ayos lang naman ako, yung mga ganun bagay. And then, sabi ko, sige, gawin natin, sabi kong ganyan, para maniwala ka, tatawagan ko yung school, makinig ka, at tatawagan si mami ang magtatanong sa school kung sarado ba or open yung library. So, ginawa ko yun. So, saka lang siya naniwala na narinig niya yung nanay niya ang kausap over sa isang line sa amin na sabi ng nanay niya, sarado nga yung library. Sa madaling sabi, kaya hindi nadala yung books. Sa madaling sabi, this is a guy that is fixated dun sa idea of wanting your whereabouts. Tama? Opo. Okay. Hindi naman din ako papakita or wala naman ako kasi maayos lang ako sa sarili ko lagi. Parang ganun ba? Hindi ako makakalabas talaga, hindi na nakaayos. So parang sa kanya nung umalis siya, doon na nag-start na kailangan, para bagang, bakit kasi umaalis sa lagi ka nakaporma, nakaayos, yung ganun ba? So, hindi ko, nakilala naman niya akong ganun. Nakilala niya ako na maayos ako lagi. You had your first husband before him, tama? Opo. Yung first husband mo ba, ano yan, hiwalay na kayo noon? Annulled na kayo noon, ma'am? Hindi kami annulled noon, hiwalay lang kami. Verbally.
So, okay naman yung arrangement namin. Wala kayong anak noon? Pero, wala po. Wala, okay. Gaano po kahaba yung pagitan mula nung naghiwalay kayo yung ex-husband mo bago itong asawa mo sa Canada? 1 year. 1 year. There was no overlap? Wala naman po. Okay. Was there ever a time in the relationship na napag-awayan niyo yung ex-husband mo? Ay, wala. Walang issue doon. Okay. Para lang we can cover all bases na. Okay. Sige po, tuloy mo na yung kwento. Okay. So, yung mga ganung bagay. Tapos, maski na nung dumating na siya, hindi ko na lang maalala kung bakit kami nag-away. Nasa loob kami ng sasakyan, lumabas kami para mag-unwind, beer, ganyan. Kailan to, ma'am? Asa na tong kwento na to? Nasa Pilipinas siya, umuwi from Canada. Okay. Ganon. Tapos nag-away rin kami ng todo noon. Ganon. Na nung pag-uwi namin, so, yun yung time na kinuha niya yung electric fan, hinampas niya sa akin. Oh! Anong pinag-awayan niyo na para mabot sa ganyang kalala? Lasing na lasing siya. Hindi. Kaya yes. hindi na lang ako. Ganito po kasi yun. Kasi kapag lasing siya, pag nagsalita ako, kunwari may tinatanong siya, nagsalita ako, hindi ko na maalala kasi pasensya na po. Hindi ko maalala. Pagka nagsalita ako, hindi naman ako nakikipag-away kasi pag lasing siya, hindi ako talaga makikipag-away. Ayoko nga makipag-usap. Okay. Sa kanya, at least, para hindi siya matrigger. Pero ganun pa rin ang nangyayari pag lasing na lasing siya. Ganon. So, yung gabi na yon, kinuha ko yung anak namin, umalis ako, dahil meron kaming nirentahan na sasakyan noon. So, nag-hotel na lang kami na anak namin. Kasi, feeling ko, hindi na ako safe noon. Ayoko naman tumakbo sa mga kapatid ko, so nahihiya rin naman ako. Wait lang, ma'am. Are you telling me that kind of a big fight, you don't know why you guys started the fight? Parang kasi kaming nakainom lang, pero hindi naman ako lasing, siya yung lasing na lasing. No, I'm sorry, but you must have an idea why you... Kasi... Ay, naalala ko na. Teka, ma'am, ganito, wait lang. Joy. Oh, okay. Ay, may pakiusap ako sa'yo, ha? Okay. When you tell me a story, ibigay mo sa akin yung context. Because... Okay. Kasi ako po, kilala mo naman, baka OC lang talaga ako, no? Kasi ma'am, that big of a fight, kung nagkasakitan kayo ng gabing yon, to a point na you had to check into a hotel kasama ng anak mo, meron kasing after event yan eh. Magbabati kayo, di ba? May sorihan yan. Tama, kaya kayo nagbati. Tama? Tama, mali? Again po? Ulitin natin. Di ba, nag-away kayo, nagkasakitan, sinaktan ka niya, hinampas ka electric fan. Yeah. Okay, to a point, na kinuha mo yung anak mo, nag-check-in kayo sa hotel. Ganun ka natakot, tama? Opo. After that, kinabukasan hindi na kailasing, may part ng sorihan yan, tama? Nagkasorihan kayo. So, wag mo sabihin sa akin na hindi mo maalala kung ba't kayo nag-away. That big of a fight, you must remember, ano nangyari? Okay, naalala ko na ngayon kasi yung galing nga kami na inuman. Doon sa place na inuman, may isang lalaking tingin ng tingin sa akin. Doon na nag-start na kipag-away din siya doon sa lalaki. And then, nung pag-uwi namin, sabi niya sa akin, nung nagpunta ka ng washroom, sumunod yung lalaki. Sabi ko, hindi ko alam kasi nagpunta nga ako ng washroom. Okay. Sabi niya, so sinadya mo na nagpunta ka ng washroom. Yun pala, naalala ko na yun. Yun na lang naalala ko. Nung nasa sasakyan na kami, doon na niya ako in-accuse na nagpunta ako ng washroom para daw sumunod yung lalaki sa akin ng tingin sa akin. Sabi ko, hindi ko naman alam nung tumitingin sa akin nun. At hindi ko rin naman tinitingnan yung lalaki. Yun yung pinaka-big fight na nahampas niya ako ng electric fan. So sa madaling sabi, wala siyang tiwala sa'yo.
Wala akong dahilan para, wala akong nakikitang dahilan para hindi siya magtiwala sa akin kasi wala naman akong history na mag-cheat or nakikipag-chat or something nung wala siya rito. Wala siya sa Pilipinas. Kumbaga, ikaw din nagtataka ka kung bakit siya may ganong attitude towards you kasi you have not given him the... So it's either kasi Assurance? one of two things lang yan. It's either may history ka or talagang praning lang siya. Paglasing siya. Okay. Pag hindi naman lasing, hindi naman. Okay. Sige po. Ganun po. So, pwede ko nang ikwento yung Yes, sige po. simula nung papunta kami rito sa Canada. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Okay. Opo. So, ganito. So, nung di pa alis na kami ng Pilipinas, okay naman ang lahat-lahat. And then, kasi kasama namin yung isa niyang anak sa una niyang girlfriend. Okay. So, bali dalawa yung bata. Isang babae, isang lalaki. Tapos akin yung daughter. And then, so we are blended family. And then, nung nasa airplane na kami, sa loob ng airplane, so gusto kong, syempre, tatabihan ko yung anak ko kasi first time sa aeroplano, 7 years old, kasi tatabi ako. So sabi nga gano'n, hayaan mo na yung mga bata dyan. Sabi ko, kasi kasi yung anak namin nagsusuka lagi sa biyahe. Sabi ko, baka kasi magsuka. Sabi ko ganyan. Di yaman siya, di assist mo na lang siya mamaya kapag ka magsusuka. Malalaman mo naman yan eh. Sabi ko, ay hindi, susuka na lang bigla yan. Isang yan. Tapos sabi niya, hinila niya ako. Magkakatapat lang naman kami. Yung dalawang bata sa may window sa side, kami sa may gitna. Tapos umupo na kami, bigla niya sinabi sa akin, hawakan niya yung kamay ko, sabi niya gano'n, simula ngayon, kung ano lang sasabihin ko, nilang papakinggan mo, yun ang susundin mo. Okay. So, nagulat ako, sabi ko, hindi na ako kumibo. Sabi ko, bakit gano'n? So, hindi na lang ako. Sabi ko, ito na ba yun? Sabi ko, parang, buong biyahe namin sa airplane, parang, lumilipad na lang ako hindi ko alam kung lumilipad ba ako, lumilipad ang utak ko, or parang gusto kong tumalon, parang gusto kong bumalik, hindi ko maintindihan. Yun yung feeling ko noon. And then, nung dumating na kami dito sa Canada, so, first day namin, pumunta muna kami sa kapatid niya, na talagang taga dito na. Hindi ko alam na mag-i-stay kami ng one night. Pero kasi, mag-ferry pa kami papunta ng island. So, hindi ako ready sa mga winter clothes kasi that was January. So, first time ko sa Canada. Siyempre, pag first time ka, talagang manginginig ka sa ginaw. That is winter. So, sabi ko sa kanya, sabi niya gano'n, mag-stay tayo rito ng one night. Okay lang, gano'n. Hindi nag-stay kami ng one night. Tapos kinamagaan, mamamasyal pa doon sa pinaka-mainland. Okay. Then, sabi ko sa kanya na umaga, nanghiram lang naman ako ng malaking jacket dun sa aking in-law. Tapos nagpunta kami sa car kasi malayo yung parking ng car. So, snowy siya. So, nakapajama lang ako at saka naka-jacket. Siyempre, nanginginig ako sa ginaw. Tapos, kumuha na ako ng mga jacket namin ng anak ko, tsaka ibang gamit pati sa akin. Tapos, siyempre, nagmamadali ako. Gusto ko na makapasok uli ng building. Tapos, medyo yung boses ko, akala niya sumisigaw ako. Sabi ko ganyan, tara, bilisan mo. Sabi ko, dinaw na ako. Huwag kang sumigaw. Sabi ko, hindi ako sumisigaw. Sabi ko, ganyan, nanginginig lang ako sa dinaw. Tapos, ang pagpasok namin, doon sa may pinaka, meron kasing exit door na pwedeng pasukan doon. Hindi naman mag-elevator. Doon kami dumaan. Wala namang taong dumadaan doon. Huminto kami doon. Tapos kinausap niya ako. Tapos, habang nag-uusap kami, sabi niya ganun, huwag mo ako sisigawan, iba rito sa Canada. Sabi niya ganun, huwag kang, gumagawa ng alingus-ngus dito. Sabi niya ganun. At bigla niya akong tinampal sa mukha. Sabi ko, ba't nanakit ka? Sabi ko sa kanya ngayon, wala ko ba, hindi mo na gagawin to sa akin? Sabi ko ganyan. Hindi kita sinaktan, tinampal lang kita. Sabi ko, pareho lang din yun. Sabi ko ganyan. Hindi, umiyak na ako, tapos tumingil na siya. Gusto mo yung mukha mo, sabi nga, balik na tayo. So, doon na nagsimula ang lahat. Tapos, nung nakabalik na kami sa
tutuluyan namin sa bahay namin dito. So, lahat ng kilos ko, tinuturo niya sa akin by the number, lahat, pati yung sa pangungusina, sa paglagay ng meat, ng paglagay ng mga pagkain sa ref, tinuturo niya. Pero alam naman niya talaga na iyon ang aking trabaho sa Pilipinas noon. Na talagang nasa food service ako, nagtatayo ako ng restaurant, humahawak ako ng mga tao. So alam Sa ko madaling kung sabi, paano you know exactly what you're doing. Eksakto po. Yeah, okay. Pero inuulit-ulit niya sa akin. Tapos 1 month naghahanap pa rin ako ng trabaho noon that time around. So wala pa akong trabaho noon. And then, nagbigay ako ng mga resume. Tapos, nakakuha ako may tumawag sa akin for interview na isang fast food dito. Tapos, natanggap ako isang restaurant manager. So, tumantawa ako. Kahit na wala akong experience, na-hire ako as a restaurant manager. So, first day ko ng training, okay naman lahat. Pero second day ko ng training, sabi niya sa akin, huwag ka nang pumasok. Sabihin mo sa boss mo, kasi conflict yan sa schedule natin. Walang titingin sa mga bata. Pero yung mga bata pwede nang iwan kasi 12 years old at 7 years old. Yung 12 years old pwede nang tumingin para sa 7. Yun ang legal na rito, ng by law. Sumunod naman din ako. I have a question to you, Joy. Okay po. Nung nag-apply ka, did you have a conversation with him about it? Opo, kasi alam naman niya na nag-a-apply ako at sinabi ko rin naman sa kanya ito yung mga shift ko. Now, I mean, why was he surprised na nakakuha ka ng work kung alam niya nag-a-apply ka? Akala ko nga natuwa din siya that time eh. So, wait lang ma'am. Ibig mo sabihin sa akin, he knew that you were applying for a job. When you got the job, galit siya na may trabaho ka? Hindi naman siguro siya galit. Ayaw lang niya na magkakaroon ng conflict. So, hindi ko pa naiisip noon na minamanipulan na niya ako. So, sa madaling sabi, sumusunod lang ako. Wait pa, sa madaling sabi, he was okay that you work, pero meron siyang non-negotiable na oras para sa mga bata. Parang ganon. Kasi ang pagiging manager, medyo full-time yan, no? Tama. Okay, kasi siya shifting naman ng 8 hours. Okay. That's sad. Kasi achievement mo na yun eh. Exactly. That's sad. That's very sad. Exactly. Tapos nung... Pero wait lang, Joy. Wait lang, Joy. You gave up the job? Yeah. Nakakapanghinayang naman. That's true. Tapos, nung tumitingin na ako ng online, nahanap na naman ako ng trabaho. Lakad-lakad na naman ako sa mga... Nagbigay na naman ako ng mga resume. So, hanggang sa na-hire ako sa fast food din, pero as staff na lang. Hindi na yung sa ibang fast food. Kumbaga, staff na lang, cashier na lang. Where you could have been a manager sana, no? Exactly. Tapos, along the way, nung ganun, parang nagsisimula na akong mawala ng self-esteem. Sabi ko, bakit ganun ang nangyayari sa akin dito? Sabi ko, nawala yung self-confidence ko, nawala na ako ng self-esteem, nabubuli ako sa trabaho. Sa edad kong yun na 50, nabuli pa ako ng mga bata. Sabi ko, siguro mukha na talaga akong walang alam. Kasi hindi ba, ewan ko ba. Tapos, kasi gusto ko sanang makita yung kung paano ko makapag-continue na aking career sa aking natapos na profession dyan sa Pilipinas kasi tapos ako ng BSN, Business Nursing. Okay. So, nag-check ako online, nakita niya. Sabi niya ganun, nakita niya laptop kasi naghahanap ako ng paano
ano yung mga credentials ko para maipasok, malaman ko paano yung process, pathway para makakuha ko ng trabaho sa healthcare service dito. As maging healthcare worker na lang kaysa sa maging cashier lang ako. Tapos sabi niya gano'n, sa tingin mo magiging nurse ka dito? Hindi ka pwede maging nurse dito. Sabi ko, bakit? Sabi ko ganyan. Bakit naman hindi? Tsaka tinitingnan ko naman kung paano ko at least maging care aid man lang. Kasi meron naman akong, ayun naman ang profession ko. Sabi ko ganyan. Hindi ganun kadali dito. Kumbaga, I mean, instead of inspiring you, parang dinadown ka. Opo, ganun na nangyari. So, hindi ko na naman kinontinue. That's very sad. That's tapos very sad. Go ahead po. Because I was saying that's very sad. Yeah. Tapos, hanggang sa, may nag-alok sa akin na, sabi sa akin ng isang kaibigan ko na, magtrabaho ka sa hospital bilang housekeeping, sabi niya gano'n. Mas maganda ang kita. So, nag-housekeeping na lang ako, mas maganda yung rate, kita. So, okay lang naman sa akin yun kasi trabaho pa rin naman yan. Hindi naman ako nahihiya. So, nung housekeeper na ako, parang 2 weeks pa lang ako, wala pa akong 1 month. So, meron kaming travel. Pupunta kami sa isang birthday. Tapos nabanggit ko sa kanya, sabi ko sa kanya, alam mo, sabi ko ganyan, yung mga katrabaho ko, sabi ko 30 minutes pala, nakapila na sila sa bandy clock. Sabi ko ganyan, ako nga 15 minutes, nag-ano pa ako ng cart ko eh. Sabi ko, nag-arrange pa ako ng inaano ko pa yung mga basahan, sort out ko pa, saka lang ako mag-shoot ng basahan, pagka 5 minutes na lang, tapos saka exact akong, for example, 3 o'clock ang out, ganyan, saka lang ako magbabandi. Kumbaga, you were telling him about your day. Yeah, ganun lang. Ganun simple lang na conversation para lang kung anong nangyayari sa trabaho ko. Yeah. Ganun. That's healthy. Healthy yun eh, yung mag-share ka. Apo. Tapos, nung bigla niya sabi niya gano'n, kung ano kasi yung ginagawa ng mga katrabaho mo, yun ang gawin mo. Sabi niya gano'n, sabi ko, bakit mo gagawin ko kasi 30 minutes early yun? Sabi ko, parang nakakahiya naman. Sabi ko, kasi sila senior na sila. Sabi ko, ganyan. Siguro, pwede nilang gawin yun. Ako kasi bago pa. Tapos sabi niya gano'n, wala ka kasing alam. Sabi ko, paano ba't wala akong alam? Sabi ko, ganyan, yun ang alam ko, yun ang alam kong tama. Sabi ko sa kanyang ganyan. Sabi niya gano'n, kasi mag-check ka. Muha ka ng union book. Nasa union niya. Sabi ko, wala pa akong book eh. Bago pa ako, baka hindi pa binibigay sa akin ng manager ko. Sabi niya, kasi ikaw, dapat maging smart ka. Sabi niya gano'n. Alamin mo lahat at yun gagawin mo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, sabi ko ganyan. Hanggang sa naging na-hit up na kasi na-trigger na rin ako ng kasi yun nga, meron na akong mga before that na sinabi niya wala akong alam. Umiiyak na rin ako. No? Sabi ko, wala na naman akong alam. Sinasabi mo na naman ako na wala akong alam, hindi ako smart. Nandoon yung 2 bata sa likod kasi pupunta kami sa birthday. Hanggang sa nagwawala na ako, sinisigaw na ako. Sabi ko nga, tigil mo itong sasakyan kundi patalon ako. Hindi niya tinigil. Hanggang sa nakarating kami doon sa birthday na sa friend niya. Sabi ko doon sa friend niya, sabi ko hindi na ako bababa, hindi na kami tutuloy siguro. Sabi ko nga may problema, umalis kami. Tapos umiiyak pa rin ako, no? Pati yung mga bata umiiyak na. Tapos sabi ko sa kanya, please itigil mo na, tatawag na ako ng pulis. Tumigil siya. Tapos sabi niya gano'n, huwag ka nang tumawag. Sabi niya, pag-usapan natin to sa bahay. Naging gano'n na nangyayari. Tapos every time na mag-uusap kami, pinapaliwanag ko sa kanya, sabi kong ganyan. Kasi yung treatment mo sa akin, masyado akong nasasaktan. Hindi ko alam kung bakit ganitong ginagawa mo sa akin. Lahat hinaharang mo. Wala na akong self-esteem, hindi mo alam na nabully na rin ako. Sabi kong ganyan. Dahil nahihirapan ako. Sabi kong ganyan, yung mga ginagawa mo sa akin, lahat by the number. Sabi kong ganyan, alam mo sana nagtiwala ka na lang sa akin. Alam mo naman may kakayanan ako. Sabi kong ganyan, nakilala mo ako. Sabi ko, alam mo kung ano yung trabaho ko? Sabi kong ganyan. Pero pagdating dito, parang binaliwala mo na lang lahat. Sana nagtulong na lang tayo. Sabi kong ganyan. Hindi ko... Totoo lang, Papa Jackson, hindi ko nga alam kung ano yung after now. Hindi ko alam kung anong sahod niya. Wala kaming connection. Hindi ko alam lahat kung ano yung
financial status niya. Wala, may kanya-kanya kaming buhay. So, yung time na yun na magkasama pa kami nung first year, and then may nag-alok din sa akin na maging caregiver ako, na private caregiver lang naman. Isang private na senior home. So, tuwan-tuwa ako. Sa wakas, naging caregiver ako kahit hindi pa ako registered o wala pa akong I actually registration lang naman. So, doon ako tumagal ng trabaho. Tumagal ako sa trabahong ganun. Up to the point na 6 years na ako dun sa trabaho ko, nagkaroon na kami ng problema ng boss ko kasi ginawa na ko ng boss ko na inalisan niya ako ng mga oras na which is illegal yun dito. So, from 80 hours a week, dinaon niya na hanggang 54 hours a week. So, tanong na, anyway, gano'n na nagkaroon ako problema sa boss ko. Pero ako, hindi ako nag-create ng problem sa boss ko. So, nagkaroon ako, na-stress ako noon, nagkaroon ng anxiety, nagpa-doktor ako. Tapos, hindi nakikita niya, hindi ko masabi sa kanya kung ano nangyayari sa akin. Sabi nga, ba't hindi ka pumapasok? Tapos sinabi ko na sa kanya kung ano yung nangyari. So, kinuwento ko sa kanya by detail kung ano yung ginawa sa akin ng boss ko. Tapos, bliname pa rin niya ako. Sabi nga noon, ang tanga-tanga mo kasi, sinabi ko na sa'yo, umalis ka na dyan sa kumpanya na yan. Sabi niya gano'n. Sabi ko, maayos naman sila sa akin eh. Hindi ko na lang alam kung bakit nila ginawa sa akin to. Sabi ko, hayaan mo. Sabi ko, ganyan, gagawa ako ng reklamo kasi meron kaming rito, parang pinakadole dyan na pwedeng ireklamo yung mga manager o mga may-ari ng company na gumagawa ng hello? Yeah, I'm here. I'm listening to you. Okay. Ang ganun. Tapos, hindi rin siya tumigil. Pinagalitan niya ako ng pinagalitan. Sabi ko sa kanya, hayaan na muna ako kasi talaga, meron na ako anxiety noon, umiiyak na ako maski nung nasa doktor ako noon. Nag-advise na yung doktor ko na pag medical leave ka, bibigyan kita ng 3 months na medical leave. So, gamitin mo insurance mo kasi talagang hindi ka na pwedeng bumalik sa kumpanya mo dahil magkakasakit ka, sabi nung doktor sa akin. So, sinabi ko rin sa kanya yun. So, nag-medical leave ako. And then, katapos nun, nagtrabaho na lang din uli ako. Bumalik ako ng trabaho after that nung aking medical leave sa kitchen uli. Nagtrabaho na lang ako ng ganun. And then afterwards, pinoses ko na yung, along the way, pinoses ko yung registration ko hanggang sa nakakuha ko ng registration na maging registered care aid dito. So, ngayon, hindi na kami, nagsimula na akong bigay ng wall, boundaries. Ayoko na talagang makipag-usap sa kanya and everything. Marami nang naging problema rin kasi pati sa treatment niya sa anak ko. Talagang absentee father din naman siya. Ako ang lahat-lahat ng nag-aasikaso. Pati financial and everything. Pag humihingi ako ng para sa anak namin, makakarinig pa ako ng bakit pagka sa financial, ihingi daw ako sa kanya. Bakit hindi daw ako? Sabi ko, ako naman halos lahat. Ganun ba? Ako lahat ang nagsiservisyo, ako magdadrive, ako ang magsusupport. Ganun. Tapos, ito ang pinakamatindi kaya nag-start na ako na magkaroon ng boundaries kasi napaka-unhealthy na rin talaga po. Early this year, yung anak namin na 17 years old anak namin, so graduating na siya ng high school. Okay. So pupunta sila ng mainland, nagbago yung isip ng anak ko. Gusto niya magpahinga na lang daw kasi weekend yun. So nagalit siya. Nag-away sila mag-ama. Ito yung anak mo, yung anak niya? Anak namin. Okay po. Hindi ko na lang isasaling yung kwento ng para sa anak niya kasi medyo ibang kwento pa yun. Okay. Tapos, nag-away sila. Tapos, noong nag-aaway sila, sabi niya sa anak namin, bakit ba wala ka respeto sa akin?
Tapos sabi ng anak ko, ba't nag-expect ka ng respeto ko? Bakit? Inirespeto mo ba ako? Inirespeto mo ba si mami? Hindi mo ba hindi ko nakita ang nirespeto mo si mami? Mula nung daddy sabi nga mula nung dumating na dito kami dito sa Canada, wala kang ginawa. Hindi. Naiyakan si mami. Tapa ako nung nakikita ko lahat yun. Tapos nagalit siya. Susugurin niya yung anak niya. Nakatikom yung kamao niya. Umaral ako. Sabi ko sa kanya, ano gagawin mo? Sasaktan mo din yung anak mong babae tulad ng ginawa mo sa lalaki. Sabi ko sa kanya, sabi ko hindi ka lalampas sa akin. Either sa dalawang sa atin. Sabi ko ganyan, patay. Hindi ka lalampas sa akin. At hindi ka makakarating sa anak natin. Na para saktan mo siya. Hindi mangyayari yan. Sabi ko sa kanya. Tapos nag-back out siya. Tapos umalis. Bumaba lang siya, umalis siya. Aalis sana siya pero hindi siya tumuloy umalis. Bumalik siya. Tapos nagsalita ulit siya, nakipag-usap siya. Medyo bumaba ng konti yung tono niya. Tapos sabi niya ganun, yan ang tinuro mo sa anak mo. Yung hindi ako respeto. Tapos sumagat yung anak ko, sabi niya ganun, dati hindi ako tinuturoan ni mami hindi ka respeto. Kasi, kahit nasiraan ka ni mami sa akin, kung nakikita ko, yung pagrespeto mo kay mami at yung magandang trato mo kay mami, hindi ako maniniwala kay mami. Kung talagang sinisiraan ka niya sa akin. Pero pati naman sa akin, hindi mo naman ako nirespeto, hindi mo ako nakikita. Sabi ng anak ko. Doon ako nagkaroon ng doon lumabas, tawag dito, doon nalinaw lahat ang isip ko. Sabi ko talagang hindi na talaga pwede. Hindi na talaga tama na makisama pa ako. Yung malaking gulo na nangyari na yun. Though, sa lahat ng yun, mga past few years, lagi ko siya na kinakausap kung paano mag-connect sa mga anak. Kasi kami ang magulang, tayo ang lalapit sa mga anak. Hindi naman ako nagsasawa na nakausapin siya, na i-check mo yung anak, yung ganun, na lagi mo kakamustahin. Pero, mga ninyas kugon lang ba, 1 day, 2 days, ganun lang, and then, hindi walang consistency. So, for 10 years, nag-stay ako ng ganun. Yun, pati yung pagpapalayas sa isa niyang anak, ako pa rin na sinisi niya. Ako daw nagpalayas, hindi naman, inutusan lang niya ako. So, nilinaw ko naman sa kanya yun. Yun. Kaya medyo masyado mabigat na talaga yung damdamin ko, yung dinadala ko. So, ang plano ko na lang talaga, sabi ko, sarili ko, na matapos lang yung graduation ng anak namin, mag-move out na lang din ako. Kasi ang hirap isabay ko pa this time around na graduating yung anak namin na napaka-achiever sa school. So, very proud naman din siya sa anak kasi talagang A student. Talagang number 1 sa school. Yung ganun po ba? Yun na lang din ang kasiyahan ko. Joy! Opo. Sorry. It's okay. It's completely fine. Alam natin na a big part of this conversation is that you're looking for someone to listen to you. Opo. Yeah. Why'd you call me? What is it that I can siguro tama ka possibly help naman you na out? gusto ko lang talagang may share sa iyo or I don't know. Pero may decision naman na ako. Pero yung firmness ng decision ko nandun naman 100%. Ngayon kasi magkasama pa rin kami pero talagang ayoko na ng connection. Did you talk to him that this is your plan now?
Sinabi ko sa kanya, pero binabrush off na lang niya. Ngayon, nagla-love bombing na lang siya. So, sa madaling sabi, check ko na lang lahat. sa madaling sabi, he does not really believe that you're going to move out soon. I think so, kasi hindi rin naman siya nag-attempt na hindi ka mag-sit down tayo, mag-usap tayo kung So, ibig na talaga sabihin, ba yung decision mo. Ibig sabihin, Joy, even up to this point, you feel insignificant kasi even the threat of you leaving him, he's not taking it seriously. Parang ganon. Siguro, hindi ko naisip yan. No, kasi... Ang naisip ko lang okay. po, Oh, yes, ma'am. akala niya nagbibiro lang ako at hindi ko kayang gawin. No, my point is, you've been, according to your story, you have been treated that way for a very long time now. Tama. That he does not really take you on so seriously. Tama ba ako, ma'am? Tama. Okay. Yeah. I think tama ako sa part na yun. Why'd you call me? Are you thinking of filing for a divorce? Hindi naman kami kasal. Ah, okay. So, we're common law. Ah, so you can just go, right? Opo. Ang gagawin lang namin, kasi meron kaming bahay na pwedeng paghatian, so, yun na lang. Mm-hmm. Okay. Yeah. Siguro. What do you want to ask? What do you want to ask me, Joy? Word of encouragement na sa age ko to. Siguro kaya ko naman talaga. I will offend you with what I'm going to say. Sige po. I will risk it anyway. Okay. Naaawa ako sa'yo. I'm sorry. You don't deserve that. Okay. Naaawa ako sa'yo in a sense that, it's difficult to live a life where you always have to prove your worth to someone. To someone whom you are so willing to give a lifetime with. Tama. Yeah. Alam mo, pinapakinggan kita, Joy, and I feel like a big part of this conversation or the entire experience you had with him was that you were not able to find your common ground, your sweet spot, your convergence point. Kayong dalawa. Am I making sense? Tama po. Most of the efforts you did is to fix what was the problem. But hindi ko narinig that you took on the effort of really looking into what is the real problem. Na inaayos nyo na lang pag nagkaroon na ng problema. Pero the problem, now that kinikwento mo ito, siguro nare-realize mo na ang problema pala is never kayo nag-usap kung sino ba ang masusunod sa ganitong bagay. Designation of roles. Tama, no? Tama. So, pwede kami sabihin? Yes, ma'am. So, kasi, umurong na rin ako makipag-usap kasi every time na magkakaroon kami ng communication, nagtatry ako na makipag-communicate. Well, nauuwi na lang Joy, sa ganito. pag-aaway. Joy, okay, let me finish now. I think that's where I'm getting at now. Okay. Nung una, lumalaban ka pa siguro, you try to defend yourself until it came to a point that you've chosen seclusion na lang. Tama. You've secluded yourself kasi you've shielded yourself into more verbal abuse or emotional abuse kasi ipagtanggol pa yung sarili mo because you thought or you believed hindi naman niya maririnig. That your husband looked at you with so little value. Yeah. Tama ba? Yeah. Actually, hindi ko na nasabi kanina. Pero sasabihin ko na rin. Yung mga first year, second year namin dito, na talagang
nawala na ako sa sarili ko. Sabi ko sa kanya noon, wala na ako natira. Sabi ko sa kanya noon kasi gusto niyang sa akin, sex sa akin. Sabi ko sa kanya, huwag mo akong hawakan. Sabi ko, huwag kang hahawak sa akin. Sabi ko sa kanya, bakit? Sabi ko, ito na lang natitira sa akin na pwede ko ipagmalaki sa'yo. Sabi ko, wala akong natira na sa akin. Sabi ko, wala na akong may paglaban sa'yo eh. Sabi ko sa kanya. So you stopped having or making love with him a long time ago? Noon, tapos nung naayos na okay na ulit. Pero this time around, nag-stop na lang din ako ulit. So, I think this is it. Okay. Can I finish my thought? Sige po. Babalik ako sa sinabi ko kanina. No? Okay. Well, nakakaawa siya in a sense. Nakakaawa ka in a sense because you could have achieved more in life. Especially nandiyan ka nang sa Canada, no? Only if he supported you. Alam mo, most of the part na kinikwento mo sa akin to, when masakit siya magsalita sa'yo, big part of that, he's got the best intention for you. But it came out so edgy that it's hurtful more than encouraging. Tama ba ako? Tama po. Yan. Mali siya gumamit ng mga word, but sorry for this, but naniniwala ko na may mga pagkakataon that maybe he's got the best intention for you, but it has always came out wrong. Tama po. Di ba? Yeah. And given the history na meron ka ng pinanggagalingang sama ng loob sa kanya, you will always take it the wrong way na. Yeah, tama po. Ang feeling ko na lang, minamali na lang ako. Yeah. So, a long time ago, Joy, you stopped cooperating na rin para maayos to. Yeah, tama po. He's been fighting to be heard, to feel that he is the leader of the family, and you have been resisting to be heard as his partner. Am I making sense? Apo, tama naman. You never sat down to really look into each other's eyes and say, alam mo, we can be a power couple eh. Only if you understand what I want in life. So that when I need your support, I can ask you without feeling humiliated. And maybe you can be a lot of things in life that I can support you with the little that I have. Actually, sinabi ko rin naman sa kanya yun nung nag-uusap kami. Well, my point, Joy, is I do not believe that you are that innocent kung bakit kayo magulo. Hindi ako naniniwalang you did not play a role here. Yeah, totoo naman po. Kasi a long time ago, you stopped cooperating. Alam mo yan. Yeah. Apo, tama. Yeah. Para sa akin, bahala ka. Excuse Bahala me, na rin ako. let me finish. May trabaho ako. Let me finish my you did not tell me this. But I will just go ahead and tell you. Ready? Okay po. Okay. I need your silence. I need you to listen to me. Fair? Okay. Opo. Okay. Whether this applies to you or not, I want to say this. Your best weapon as a woman is not your resistance. It is your softness. Your best tool to keeping your man in a relationship is never the resistance, it is your softness. And a long time ago, you stopped giving that to him. Well, you have all the reasons not to do so.
Kasi walang yan naman talaga siya. But when you stop giving that to him, your softness, you forfeited every chance you can ever afford to fix the problem. Sabihin siguro iba, ang unfair naman ng payong Papa Jackson. Let me tell you this from a guy's point of view. We will not be excusing all his bad attitude. His bad attitude are his bad attitude. He has to pay for it. My point is, a man will always assert himself unwittingly and knowingly to prove and to feel his significance. At bilang ikaw ay nasa receiving end niyan, it comes across as if it's an attack to you. Tama? Tama po. Pero pinapakinggan kita, pag binago natin yung language niya, he wants the best for you. But he had to assert himself because you stopped being receptive na. Yun po. Am I making sense? Yeah, naintindihan ko po. A long time ago, you stopped being receptive na. A long time ago, Joy, Yeah. you stopped believing that you can ever fix this. You just coexisted. Yeah, tama. To a point, in your little ways, napaka-dubious nga nito eh. In your little ways, ginagantihan mo siya by not allowing him to have sex with you or whatnot. Well, that's so petty. But you have weaponized even the romance. May ugali ka, alam mo yun, Joy. Yung part na yun, hindi ko tatanggapin yun, Papa Jackson. Okay. Kasi nagawa ko yun kasi yun na lang talaga, yung araw na yun, yung time na yun, yun na lang talaga ang pakiramdam ko. Yeah, I know. Na natira sa akin. I know, Joy. And you have all the right. But if you become the person that you hate, how can you fix things? I mean, he has weaponized whatever intention he's got for you, and you have weaponized whatever it is that you have for him. Paano maayos? Well, maybe it's too late na ito yung this is my direction talking to you. Kasi paalis ka na eh, tama ba? No. Paalis ka na eh. Nalulungkot lang ako that you're 60 years old. You could have fixed this a long time ago. The two of you, hindi lang ikaw, of course. Dalawa kayo. If you stop competing with each other, kung sino mas makakapanakit sa inyong dalawa. Ayoko matapos yung usapan natin that you feel like you are a victim here. Of course, I know you feel like you're a victim. You've been attacked. You've been maligned. Diba? Hurtful words were said to you. Siguro ano lang ako, Joy, before you completely walk away from it, you at some point you at least wanna probably talk to him. Hindi man kayo bumalik sa dati, at least bago ka makaalis, finally, you get to understand each other. Andun na lang ako. Because if you don't do that as a final effort, you earned yourself an enemy. You despise all like 15, 17 years of being together. Kamumuhian mo yun. And you're 60 that's going to consume the rest of your life. Which you don't have much time of. Tama ba? Papa. Well, I'm sorry. I know I'm unfair. It's so unfair that I'm telling you this. Maybe I'm out of line sa part na to.
Hindi naman po. Tama naman yun. So, tama naman yun. Kaya ko naman pong gawin yun kasi maski naman sa una kong husband noon, hiwalay kami na maayos. Wala naman away. So, kasi lalo ngayon meron naman kaming anak. So, makikita rin naman. Yun na lang siguro, ano? Doon na lang tayo. Doon na lang tayo, Joy. Doon na lang tayo sa part na yun na don't earn him as an enemy. Hindi naman po. Hindi naman. I'll promise you that. Hindi naman ako ganun po. Nalulungkot ako, Joy, kasi you shouldn't be feeling the problem that you're feeling right now. You deserve so much in life at the age of this 60 years old. No po. Naghahabol pa rin na Yeah. At 60, humahasal ka pa another rin. chapter ng life. I feel so broken for you. It's okay. Ang positive thinking na lang ako na parang excited na lang ako na makaalis para sa sarili ko, para magkaroon ako ng peace of mind. You deserve that. You deserve that. That I can agree on. You deserve that. To walk away from him and alam mo, Joy, kung anong pinakamahirap na narinig ko sa'yo? Dinumero ka kumilas. Ang hirap nun, ha? Exactly. Hanggang ngayon naman, eh. Kapag, for example, walking on an eggshell. Yeah. You have to tiptoe around him on eggshells. Yeah. So, every time na masaya kami ng pagka kaming dalawa lang, peaceful yung bahay, cozy and everything, maayos and lahat. Ang saya ng vibe. Pero pag narinig na namin yung sasakyan, bigla na lang kaming tago. That's sad. That's very sad. Ang masakit kasi lang sa akin, pati sa anak ko, naapektuhan na rin din siya. So, yun lang. Pero I think, napalaki ko naman yung anak ko ng matapang. Very independent at strong niya. Totoo po. As marunong din siya magsalita para sa sarili niya. Yeah, that's good. Yeah, wala ako natatakot sa ganun. Pero naka-support ako mabuti sa kanya. Emotional, physical, and everything. Sa anak ko. Anyways, Joy. Opo. For what it's worth, I'm excited for the new chapter of your life to begin very soon. Thank you so much. However that looks like. Thank you so much. But on the other hand, I want you to learn from the misgivings that you had. Alam mo, mahirap ma-realize yung misgivings natin pag tayo ang umiiyak. You are not, hindi mo kailangan sabihin sa akin ngayon, I'm not forcing you to, to blurt out na kasalanan ko to or whatnot. In time, you are going to realize that. Human nature yan. Yeah, tama po. Yeah. Mm-hmm. Tama po. But I'm sure you have misgivings. That is for sure. Mm-hmm. May mali rin naman talaga ako. Alam ko naman din po yun. Kanina perfect ka. Kanina lang ako. Kanina perfect ka. Sorry. Kaya that's why hindi kita binabasag. Kasi your moment was to shine on the sacrifices and hardships that you've been through. So ayaw kitang storbohin sa part na yan. Pero alam natin that you have misgivings. You don't have to tell me, maybe on your alone time, you can just realize it on your own. Tama po. Kahit naman yung mga kaibigan ko rito, sinasabi nila sa akin na, ate, may mali ka rin naman. Huwag mo na ikwento. No, okay na. Huwag mo na ikwento. Natanggap ko rin naman. Huwag mo na ikwento. Tama ng perfect ka sa paningin namin.
Huwag naman ganun. Hindi naman ako perfect. Huwag na, bigla mong ikukwento ngayon yung mali. Okay na yan, okay na. Wag na, okay na yan. Maiwan na lang sa amin na perfect ka. Okay na yan. Nag-ingat ako na sobra sa'yo kaya di kita ni-istorbo kanina. Hi. Anyways, you deserve happiness. I hope you find it. Joy, thank you for sharing with us. We learned so much from you. Marami pong salamat. Salamat din po. Good night po. Have a happy life. Bye po.